na baryo ng San Rafael, kung saan ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga patay at ang gabi ay mas madilim kaysa sa karaniwan. May dalawang pangalan na kinakatakutan ng lahat, si Aling Sabel at si Aling Ising. Pareho silang mambabarang, pero hindi sila magkaibigan. Magkaaway sila ng mortal mula pa noong isang sumpang hindi na dapat ginising. Noong kabataan pa nila, iisa lamang ang kanilang guro, isang matandang albularyo na kilala sa tawag na Apo Sinukuan. Sa kanya nila natutunan ang lihim ng kulam, ang paggamit ng insekto bilang daluyan ng sumpa, at ang pagpasok ng kamatayan sa katawan ng tao nang hindi man lang nahawakan. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang anak ni Aling Sabel. Pinagpintangan niya si Aling Ising. Hindi aksidente yon. Kinuha mo siya. Umiiyak na sigaw ni Sabel noon. Ngunit nanahimik si Ising. At doon nagsimula ang digmaan nila. Isang gabi, nagising ang buong baryo sa kakaibang ingay. Parang libu-libong kuliglig at ipis na sabay-sabay na gumagalaw. Sa bahay ni Aling Ising, nagsimulang magsuka ng itim na likido ang kanyang pamangkin. May gumagapang na maliliit na uod palabas ng bibig nito. Binarang. Mahina niyang bulong. Alam niya kung sino ang may gawa. Hindi nagpahuli si Aling Ising. Sa ilalim ng kanyang bahay, naglatag siya ng bilog na may abo at dugo ng manok. Sa gitna, may maliit na bote na may lamang buhay na salagubang. Kung gusto mo maglaro, Sabel, tatapusin ko na ito. Ipinikit niya ang kanyang mata at nagsimulang magdasal. Hindi dasal ng simbahan, kundi dasal ng itim. Ilang minuto lang, sa kabilang dulo ng baryo, si Aling Sabel ay napahawak sa kanyang dibdib. Para bang may gumagapang sa loob niya. Ngunit ngumiti lang siya. Hindi pa sapat, Ising. Habang tumatagal, nadadamay na ang buong baryo. May batang nawawala tuwing hating gabi. May mga taong bigla na lang hinihimatay at nagsusuka ng dugo. May mga aninong nakikita sa bubong, gumagapang, hindi naglalakad. Ang hangin, parang laging may bumubulong ng pangalan mo. Takot na ang mga tao, pero walang makialam. Dahil alam nila kapag pumasok ka sa laban ng dalawang mambabarang, hindi ka na lalabas. Isang gabi ng walang buwan, nagkita ang dalawa sa gitna ng kagubatan. Walang salita, walang paalam. Sa pagitan nila, isang bangkay ng itim na kambing, handog sa madilim na puwersa. Sabay silang nagdasal. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga bara. Mula sa katawan ni Sabel, lumabas ang mga itim na insekto parang alon, diretso kay Ising. Mula naman kay Ising, isang ulap ng maliliit na langaw na parang usok na sumusugod kay Sabel. Nagbanggaan ang dalawang sumpa sa ere. At doon nagsimula ang tunay na impyerno. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang kagubatan na tila sinunog. Itim ang lupa, patay ang mga puno. At sa gitna, dalawang bangkay. Si Aling Sabel at si Aling Ising. Parehong nakadilat ang mata. Parehong bukas ang bibig. At mula roon, may mga insektong patuloy na gumagapang palabas.
Akala ng lahat tapos na ang lahat, pero nagkamali sila. Dahil simula noon, tuwing gabi, may naririnig na ulit na pagaspas ng pakpak at may mga bagong pangalan na binubulong sa dilim. Parang may nagmana ng kanilang sumpa.